Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na mga kalangwan agama Islam, yari na isabing tayo mga nyo ini dumakan nyo mangimatungan amuin makabakitan nyo pangadji at tiap-tiap may naat ini wairon da hinangtan nyo na bang supamatagahinang na bang siya lumabay hawol nyo na ipag-share nyo man supaya isab kamo makabak karayawan dahil na hadarat sinallahu ta'ala amo tumabang kamo mga biya kamo ini nagwaslong sa nagpahati sinagama Islam na in magad kamo na kahidayatan sin Allah hindi magad kamo na atin niya mag-research siya marayaw supaya siya makabak sin karayawan sabab na agun-agun na ba intaw ini katanta na dunya ini researcher sila sin amoy maglag sin hawno in kasabunalan di mo yan kawakan in kasabunalan bang bukunda ka tunyukan sin Tuhan you cannot find the truth if God will not reveal you the reality of religion in your heart, in your soul. Dahil yung sinabi doon sa Biblia, kaya kayo mga Muslim na parang ayaw nyo maniwala sa Biblia, yung mga original Muslim ay maniwala sa Injil, yung Biblia, Taurat, Injil, wal Jabur. So, Bible na compilation ng mga Christian. Pero kailangan hindi ka pwede magbigay ng meaning sa Bible kung wala kang authority. Dahil sa pagbigay ng meaning na nagkaiba-iba na ang principle ng tao. Katulad ng Quran din. So, sabi ng Biblia na if you love God through your soul, your heart, your body, your blood, your lahat ay kailangan doon ka if you love God. So, mayroon ding mga tao na ayaw maniwala na may Diyos. Ang ibig sabihin ganito yan. Kaya sila di maniwala ng Diyos na sinasabi ng tao. Dahil sa isipan nila ang tao magtawag ng Diyos ay is separated from His body. So, kung minsan tatawag sila nandoon sa itaas, kung minsan nasa ibaba, o saan-saan na sila magtawag. Pero, yung out of the body, yung hindi sa katawan mo. So, ganyan ang sinabi niya na, I do not believe your God because your God is out there. Nakalabas siya sa sarili mo. Dahil sila ay nag-founder sa sa katawan at mayroon silang nalalaman na hindi naman nila natukoy kung ano yan. Pero ang Quran ay natutukoy siya. Ang Quran ay binigyan siya ng meaning kung ano yan sa ilalim ng katawan na sinabi sa Quran, Innani anallah, la ilaha illa ana. Ito ang sinabi ng Bible, nagtanong si Musa kung sino ka. So sa Bible ay I am who am. Actually sa Quran, pagtanong niya, sabi ng Allah, Innani anallah. So it is directly nagbigay ng meaning
ang Diyos sa kamusa na siya na ang Allah. La ilaha illa ana. So, ang la ilaha illallah ako na. So, yun ang tamang sagot sa pag nag-founder ka sa sarili mo. Yun ang tamang sagot na ang Allah, siya ang Diyos. So, kaya nga, kapag ang Diyos mo ay hindi si Allah, magtawag ka ng Diyos na hindi ang Allah ang Diyos mo, yun ang ayaw ng Allah. Dahil siya ay nagsabi na siya na ang Allah. So, sa iba-ibang tribo, mayroon silang tinatawag na Diyos, pero ang tawag na yan ay hindi mo makikita sa Quran. Dahil ang Quran ay pinapaubili na ng Rasulullah na mainta masakto bihima kung you are hawakan mo na yung Quran pati yung Ahlul Bait niya, lanta diluba di abada, hindi ka na mag-go astray, hindi ka na makapunta doon sa hindi totoong religion. Kaya nga mga brothers and sisters, kung totoosin mo ang religion ay makikita mo siya sa mga gawain ng Allah, ang gawain ng Diyos, katulad ng beast. Ang beast ay mayroon siya sa Quran, at saka yung ant, mayroon siya sa Quran. Bakit? Dahil ang ant o ang beast ay mayroon silang society at mayroon silang leader. Ganyan makikita mo. So, ito ang gusto ng Allah, na kailangan sasama ka sa leader o sasama ka na mayroon kayong society. So, ang leader na ito, walang iba ang naggawa kundi siya. So, yun makikita mo sa Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifa. So, magawa siya ng leader sa mundo, yung sultan niya, yung khalifa niya, para sasama ka. So, hindi siya magsabi na sasama ka sa ibang tao. Hindi siya nagsabi. So, sasama ka sa sultan niya o sa messenger ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, mga brothers and sisters, pag tayo ay maniwala sa mga iba dyan na hindi naman sila messenger ng Allah at hindi sila binigyan ng authority ng Allah, so nakapunta ka sa hindi totoong religion. Ito ang sabi ng Quran, basahin ta sa surah Maida ayat 77. Sabi ng Quran, Kul iya ahlul kitab. So, sabihin mo ang mga sila ay nag-research o mga naghahanap ng libro. Yung mga naghanap ng libro, sabi niya, La ta'lu fi dinikum gairal haq. So, huwag kayo magbigay ng mga meaning na ikabigat ng tao. Yung ma-exaggerate ang meaning ng religion, kundi doon lang sa katotohanan. So, ang ibig sabihin, ang Quran o ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay ng ng paano ang mga ahlul kitab, yung nag-research lang sila, katulad na dito na sa Quran, pati sa hadis. So, pag ikaw ay researcher ng Quran, pati hadis, isa kang ahlul kitab. Dahil kung maniwala ka sa Allah, you must find the messenger of God. Yan lang ang sabi ng Quran.
Di kayo makuhan pag kayo ay sasama sa Quran, nasabi niya doon, farduhi ilallahi wa rasul. Yan ang sinabi. O, hindi siya nagsabi, babalik kayo sa sa libro, sa suna o sa lahat. Hindi. Sa messenger kayo, hanap kayo ng messenger ng Allah dahil sinabi ng Allah sa Quran, Walikulli kaumin ahadin. In every era, in every generation, there is a guidance approach God and your community. Meron talaga yan, pero hindi nyo lang hinahanap at binigyan nyo pa ng argumentation na isa siya pala ay isang Mahdi sa sa society nyo o sa likuan nyo. Dahil siya ito ay hindi na ito siya ang knowledge niya ay hindi galing sa libro. Ang knowledge niya ay galing talaga sa Diyos na ibinigay sa kanya. Yun, Kaya nga sinabi dito, Kul ya ahlul kitab, o kayong mga researcher ng Quran, Hadith, Bible, o ano namang libro na na-research nyo, la taglo fi dinikum gairil haq. So, huwag kayong magpabigat o ayong magbigay kayo ng ang religion nyo na yung hindi kaya ng tao at hindi yan galing sa Allah. So, ang ibig sabihin na talaga ang religion nila ay sinasabi dito ang katotohanan. Kayo ay hindi makatotohanan. Hindi makatotohanan. Pag kayo ay nagtayo ng religion ay hindi makatotohanan dahil mayroon na akong religion. Sabi ng Allah, mayroon na. So, kailangan sasama ka sa messenger ko para ikaw ay mamahalin ko. Sabi ng Quran. So, sabi niya, wala tattabi'u akhwa. Do not follow your desire. Yung gusto mo lang, sa isip mo lang, yung your only decision, not the decision of the messenger. So you with the decision of your messenger, do not make a decision para hindi ka wala tattabi'u akhwa kaumin kadallu min kablu wa adallu kasiran wa dallu an sawain sabila. Yun ang ibig sabihin na kapag ikaw ay magbigay ng meaning sa Quran, sa Hadith o sa Bible na galing lang sa kagustuhan mo, yan ay mabigat na parusa para sa iyo. Mabigat na parusa. Kaya mga brothers and sisters, kung kayo ay wala naman kayong katuwiran na kayo ay galing sa messenger ng Allah, mabuti mag-upo na lang kayo, na lang kayo. Hanapin nyo ang totoong amal, yung totoong prayer na sinasabi sa Quran. So next time, uli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.